Matapos tumestigo ang tauhan ng Land Bank of the Philippines sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hinggil sa umunoy maling paggamit ng confidential funds, iginit ng prosekusyon na may pagkakatugma ito sa mga alegasyon ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang bagman ng bise. Ito ay matapos sabihin ng testigong si Violeta Constantino, ang dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, na inilagay sa apat na bag ang 125 million pesos na pina-encash ni Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta mula noong December 20, 2022. Matatanda ang sinabi ng self-confessed bagman ng bise sa pagdinig ng House Justice Committee noong Abril na mula gabi ng December 20 hanggang umaga ng December 21, i-deliver niya sa iba't ibang tao ang 125 million pesos na nakalagay sa apat na malalaking bag. Utos umano ito ni Duterte. Ayon kay prosecution spokesperson Ace Barbers, tila may striking coincidence sa dalawang pahayag. Sa tanong kung parehong bag lang ba ang tinutukoy ni Madriaga at Constantino, tingin ng prosecution, I believe so. It's one and the same. Sa tingin ko kasi hindi naman pwedeng naglipatan ng bag. You know? From the bank, it was placed in a bag. Apparently, it was brought out of the bank. It was given to somebody else, no? And that somebody else could have been maybe Mr. Madriaga. Sabi naman ng isa pang tagapagsalitang si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Adyong na susuportahan nito ang kredibilidad ni Madriaga. Hindi naman magkakilala ata yung dalawang bank managers at saka si Madriaga, no? So pero may pagkakapare-pareho yung sinasabi nila, yung description nung nilagyan ng pera, yung yung bag, ilang bag ang nilagyan, at saka yung date na pinag-releasean natong cheque na to, may kakapagkakapere. Pero I don't think this is a made-up story. Sagot naman ng defense team ng bise. We'll have to just prove our point during our cross-examination of the witness Madriaga if he is in fact presented. Pero ang tanong, matutuloy ba ang pagsalang ni Madriaga sa witness stand, gayong kwestiyon ng ilan yung kanyang kredibilidad? Ang sagot ni House Lead Prosecutor Jinky Luistro, gaya ng iba nilang testigo na nasa pre-trial order, nakadepende ang kanilang pagharap sa korte sa magiging takbo ng paglilitis. Giit naman ni House Prosecutor Lawrence Defensor, appetizer o pampagana pa lang ang sinabi ng bank witnesses na unusual o kakaiba ang pag-encash ng ganong kalaking pera. Unusual is the perfect start for the prosecution pagdating sa confidential funds. Mahusay na simula ito. Tingin naman ng abogado ng bising si Michael Powa, hindi naman makakaapekto sa kaso ang sinabi ni Constantino. Hindi na nagsagawa ng cross-examination ang defense sa testigo ng prosecution. Well, kasi yung unusual para sa akin, that's the opinion nung bank manager. Hindi naman kine-question yung validity noong encashment, diba? So, I thought it was petty, no? For us to even dwell on that. Sa susunod na linggo, inaasahang haharap ang dalawang opisyal ng Commission on Audit o COA at Direktor ng Legislative Information Resources Management Bureau ng Kamara. Ayon kay House Lead Prosecutor Jinky Luistro, matatalakay na rito ang Notice of Disallowance mula sa COA kaugnay ng confidential funds ni Duterte o kautusang ibalik ang pondo. Nang tanungin kung titindi ba ang pagkilatis ng defense team sa mga tauhan ng COA, Siyempre, mas masalimuot pagdating sa COA because I'm sure mas maraming tanong din ang may lalabas ng prosecution ukol dyan, no, to make their case. What I can say is kung hindi naman kinakailangan, hindi na rin namin masyadong hihimayin pa para naman hindi tayo petty. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.